So, may kalabasa dito. Babalatan ko siya. Gagawa ko ng squash casserole. Balatan muna natin yung ating kalabasa kasi matigas yung balak. Guys, sinati ko na siya at ayan, may mga seeds. Tatanim ko to. Magtanim ako ng iba. Konti lang. Kasi marami naman to, di ba? Ayan, kuha lang tayo ng konti. Ito na guys, natanggalan ko na ng mga seeds. Ayan, ganyan. Ayan. Ngayon, slicing na natin to ng manipis. Na guys, slicing na natin. Ganito lang guys ang pag-slice niya. Ayan, parang scallop, hindi manipis, hindi makapal. Tama-tama lang guys kasi ibobold natin to guys. So guys, haluan ko ng dalawang potato. Patatas ba guys? Tapos yung pagkahiwa niya guys ay ganito lang. Pabilog lang. Ayan. Ganyan. Ito na guys, yung ating na-slice na potato. Marami na pala yung dalawang piraso. Ayan o. Parang chips lang yung paghiwa niya guys. Ayan. Yan ang ating potato para sa ating kalabasa squash casserole. Yung guys, pakuluan natin yung ating kalabasa. Maglagay ako ng dalawang kalahating ganitong kalaking baso ng tubig. Ngayon guys, maglagay ako ng konting asin sa ating papakuluing tubig. At konting oil. Yan, buksan na natin yung ating kalan at hayaan natin kumulo yung ating tubig bago natin ilagay yung ating kalabasa. Yan guys, maghiwa tayo ng garlic at saka yung ating onion. Ito na guys, yung ating nahiwang onion. Set aside natin guys. I-slice naman tayo ng ating garlic. I-slicing ko lang siya ng maninipis guys. Mulo na yung pinainit nating tubig guys. Ngayon ilagay ko na yung ating squash or kalabasa. Haluan lang natin yung ating kalabasa ng mga ilang minuto guys. Yung katamtaman lang yung kanyang lambot para hindi siya maging masyadong overcook mamaya. Ayan na guys, yung pinakuluan nating kalabasa. Kumulo na siya guys at medyo malambot na. Kainin na natin siya at i-drain. Tapos isunod natin yung ating potato. Guys, patayin po na natin yung ating kalan. Tapos kainin ko na siya guys. Yan, para hindi siya ma-overcook. Kasi lulutuin pa naman ito ulit mamaya guys. I-oven pa natin ito ulit. Para medyo crunchy yung kanyang kalabasa. Ayan guys, nahain ko na yung ating squash. Ngayon guys, ilagay ko yung ating potato. I-bleach lang natin siya na saglit kasi madali lang naman maluto yung potato guys. Ayan na guys, ready na yung ating potato. At hahainin na rin natin siya para hindi siya ma-overcook. Yan, diba? Yan, ganyan lang. Tanggalin na natin siya guys. Ayan. Ating potato at kalabasa sa ating squash casserole. Ngayon guys, painitin naman natin ulit yung ating kawali at tigisan natin yung ating onion at garlic sa konting butter. So guys, gamit ako ng unsalted butter. Tunawin muna natin siya guys. Ayan, lusaw yung ating butter. Lagyan natin yung ating garlic at onion guys. Pagsabayin ko na sila. Guys, nag-iba ng kulay ng ating sibuyas. Ilagay ko na yung ating kalabasa. Yung pinakuluan nating kalabasa. At haluin ng konti. Para hindi siya madurog. Yan. Tapos isunod natin yung ating potato. Yan, ating potato. First time ko gumawa nito guys. Squash casserole. Yan. Tapos ngayon ay atin ang i-off yung ating kalan. At magawa na tayo sa iba pang sabay natin guys. Guys, dito ako maghahalo ng ating egg. Yan, may 4 na egg tayo guys. 4 na egg at saka 1 cup na milk. Tapos, kailangan natin ng breadcrumbs or crackers. Any crackers guys, pwede. Tapos gawin yung breadcrumbs. Tapos, cheddar cheese. And guys, mag-mix na tayo sa ating egg. Yan, ang ating egg. Ilagay natin yung ating 4 na egg. Ito na ang ating 4 na egg. Guys, at ating i-mix. Whisk lang ng konti-konti. Marami guys, para hindi siya magtubig. Tapos ngayon, ilagay na natin yung ating, ilagay ako ng 1 cup ng milk. Ooh. Yan. Tapos, haluin ulit. Guys, ilagay na natin yung ating kalabasa at potato mix dito sa ating mixture. Ito na guys. Tapos, maglagay na tayo ng asin. Tapos, paminta. Tapos, haluin. Paminta. Itong asin, oy. Puna na to, te. Ano si daddy ko? Nagbantay. Diba? Yan. Halo na guys. Ngayon, kunin na natin yung ating lagayan. Guys, maglagay na tayo ng cheddar cheese. Tapos haluin natin ulit. Hello? Kaya ano, sampot na. Yan. Tapos haluin natin ulit guys. Yan. Tapos na guys. Ito pa guys. Ibuhos na natin ito lahat guys. Yan. Yan yung lahat ng ating mixture. Ito na guys. Yung isa pa nating casserole. Squash casserole. Ilagay ang ating kamatis. Lala na kayo guys kung paano nyo ilagay yung kamatis. Kung maglagay ba kayo o hindi. So kami, sinubukan ko lang maglagay. Yan. Yan. Tapos, i-add natin yung ating cheese. Cheddar grated cheese. Ayan. Ouch, may hagbong. Pakipunit eh, sa cheese na hagbong eh. Okay, ready na ang ating oven. Tapos, maglagay tayo ng breadcrumbs sa ibabaw. Maglagay na naman ng potato chips sa
Sa ibabaw talaga. Gusto niyo makalat? Ang butang guys nga. Yan. Lagyan ng potato chips guys. Oh. Masunog lang yan. Tingnan naman yung sunog din. Pinanglan ng malagyan ka man. Nakabuo na breadcrumbs. Parang mga biscuit. Durok na. Doon na yun sa isa. Ayan. Ayan na guys. Tapos na. Ayan ang ating squash casserole. Ngayon, ilagay na natin siya sa ating oven. Guys, ito na ang aking ginawang squash casserole. Tingnan nyo guys, oh. Ay, ang sarap. Nakagawa ako ng dalawang baking dish. Tikman na natin. Ito na ang ating result ng ating ginawang squash casserole. Ooh, yeah. Tingnan niyo yan guys, diba? Ayan na guys. Crunchy yung ano. Oh, ang init. Ang harap na. Yung may mga extrang kalabasa dyan. Ganyan ko lutuin nyo guys, oh. Ang sarap niya guys. Thank you for watching. Hanggang sa muli po.